So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din. Kasi araw-araw ka dadaan, buti sana kung gagawin lalakihan yung EDSA. Pero kung ganun pa rin, wala namang pagbabago pa rin yan. Maraming nagdaan na holiday, di nila ginawa eh. Ngayon wala, magpapasok ka na. Paano na yung mga commuters, mga estudyante? Sa gasolina pa lang eh, talo na. Hihirapan kami sa mga TMBS. Kasi kadalasan talaga, yan ang dinadaanan namin, EDSA. Yun ngang hindi pa nire-rehab, matraffic na. Yung pa kayang 2 linya lang o 1 lang yung gagamitin, di ba? Magandang idudulot yan, pero hindi rin magandang idudulot yan. Dapat kasi yan, pinag-iisipan talaga nilang maigi yan. Ang sabi naman daw po nila is magkakaroon naman daw po ng alternate routes. Ipapadaan sa Skyway at magiging libre ito. Ano pong opinion nyo? Hindi pa rin, no? Kasi kung sa Skyway, lahat ng ng tao, ng driver, option, mag-i-Skyway. Kasi ini-inspect nila hangin sa traffic. Hindi mapupuno yung Skyway. Pag napuno yung Skyway, paano na? Yun yung problema. 2 taon din kami magugutom dyan sa sistema na yan. Noong ika-27 ng Mayo taong 2025, humarap ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa pagdinig ng Senado upang ipaliwanag ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy, NCAP. Ipinunto ng MMDA na ang NCAP ay epektibong paraan upang mabawasan ang mga paglabag sa trapiko at maiwasan ang katiwalian sa kalsada. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Director Victor Nunez, nakapagtala ang ahensya ng 1,112 paglabag sa unang araw ng muling pagpapatupad ng NCAP, mas mababa kumpara sa 3. 782 na paglabag noong nakaraang linggo. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa mga senadoryas trapiko, paggamit ng EDSA bus lane at motorcycle lane, at maling pagluluhod at unloading ng pasahero. Ipinahayag ni Nunez na plano ng MMDA na mag-install ng mas maraming closed-circuit television, CCTV, cameras na may artificial intelligence, AI, capabilities upang mas mapalawak ang saklaw ng NCAP. Sa kasalukuyan, mayroong 350 CCTV cameras na ginagamit sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ipinahayag ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kanyang pag-aalala sa kabagalan ng proseso ng pagpapadala ng Notice of Violation, NOV, sa mga motorista. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tradisyonal na koreo ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagtanggap ng NOV na maaaring magresulta sa hindi pag-alala ng motorista sa kanilang paglabag. Hinimok niya ang MMDA na gamitin ang email at iba pang elektronikong paraan upang mapabilis ang proseso. Samantala, iminungkahi ni Senadora Grace Poe na gamitin ang mga high-resolution cameras na may automated number plate recognition. Malinaw na ebidensya na may timestamp at GPS coordinates at magkaroon ng 99.5% system uptime standards, katulad ng ginagamit sa Singapore. Hinimok din niya ang MMDA na magtatag ng isang independent review board na may kwalipikadong traffic commissioners upang masiguro ang patas na pagproseso ng mga apela ng mga motorista. Tiniyak ng MMDA na hindi ipapatupad ang NCAP sa mga lugar na may problema sa pavement markings at traffic signages upang maging patas sa mga motorista. Ayon kay Nunez, ang mga traffic enforcers ay patuloy na magiging bahagi ng pamamahala ng trapiko, lalo na sa mga lugar na hindi pa nasasaklaw ng CCTV cameras. Sa kabuuan, ang pagdinig sa Senado ay nagbigay daan sa masusing pagsusuri ng NCAP at sa mga hakbang ng MMDA upang mapabuti ang pagpapatupad nito. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya at ang pagtugon sa mga alalahanin ng publiko ay mahalaga upang masiguro ang epektibo at patas na sistema ng trapiko sa Metro Manila. Alternate route. Meron na ho ba tayong mga assigned na mga kalye na alternatibong pwedeng puntahan ng mga motorista instead na paggamit sa EDSA? And what are these roads? Yes, Mr. Chair, aside from mabuhay lanes, nagkakandak po ngayon ng survey ang aming mga traffic engineers, and may mga pinag-uusapan din po na if there are some mga yung private or government institutions na pwedeng buksan para mapadaan during daytime, if it won't be in violation of security, mabibreach yung security. Yun po, isa po yun sa pinag-uusapan. Magdagdag ng mga additional mabuhay lanes, and yung paglilinis po talaga ng mga alternate roads. And that's why tomorrow po may meeting din kami sa MMDA with the
LGUs, different traffic heads ng 17 LGUs ng Metro Manila to tackle the issue dun po sa mga illegal vendors, illegally parked vehicles sa mga alternate routes. Kasi we also need the help of the local government units kasi walang ibang dadaanan at ibang alternatibong ruta yung mga mabuhay lanes na na-identified namin. Chairman, kaya nga, that's the reason, ngayon pa lamang, ma-identify na ninyo sa mga motorista, mabigay yung roadmap kung ano yung mga alternatibong kalsada na pwede nang gamitin. Dito, binigyan nyo kami. Kanina ko lang na-receive to. Rerouting 1NB, Macapagal Avenue, from Naiya to Terminal 3, Andres Avenue, Salis Road, Magallanes, take Terminal 3 exit, going to Nichols to East Service Road to C5 Road, C5 to Kalayaan Avenue to Shaw Boulevard, C5 Road to Lanuza to Julia Vargas Avenue. This is good, but the public has to be informed. We will conduct, pag na-finalize so namin yan at the traffic engineers ng MMDA in When is it coordination. going to be finalized? By June po. Yun po ang first week of June, maglalabas na kami kasi. June 13 na. June 13. Tapos sa June nyo palang ipapalabas. Dapat now pa lamang. Baka po by next week. No, Kasi no, may mga sinusurvey pa po ang mga traffic engineers namin. Pero lalabas po kami ng at least a week before June 13. Chairman, di ba matagal na ito pinagplanuhan nyo itong rehabilitation sa EDSA? Dapat along the way na pinagpaplanuhan nyo na ito, agad-agad pinagplanuhan nyo na rin yung rerouting. Meron naman na at po. agad-agad para weeks before, in-announce nyo na ito na yung mga kalsada. Existing na po yung yan, yung mga additional lang po na pina-finalize namin na aside from Mabuhay Lane, when are you going to inform the public? yung Mabuhay Lanes po, I want it now. nailabas na po yan. I want it now. But yung additional alternate routes na Sa ngayon kasi nire-review wala ngayon. pa di ba? Po? So dapat now na ilagay nyo sa website nyo. At ako Nasa website na po yan yung mga Mabuhay Lanes. Matagal na po yung Hindi, from north to south, south to itong north. rerouting schemes, wala pa. Yung ibang rerouting scheme na publish na rin ho namin. But we're still looking for more alternate routes, especially yung paggamit ng, kung galing ka po dyan sa South Super Highway, may daan po dyan yung sinasabi nating East Service Road na ang tagos mo, C5. Kasi ang C5 and EDSA parallel na kukunti lang ang nakakaalam. And ang kadalasan ginagamit EDSA. Pero kung may tuturo namin sa ibang motorista na may daan nga po dyan, mas mapapadali. Chairman, dapat i-disseminate nyo itong information ito sa media. Kasi hindi naman lahat ng tao pupunta sa website ninyo. Yes po. Whereas pag sa media, mas mabilis. I-announce lang ito sa lahat ng channels. We will. Para may announce, mabigyan sila abiso. Secretary Biggins? Mr. Chairman, you're absolutely correct po. No? This information needs to be disseminated now, as early as now. So, I think ang gagawin na lang po ng, namin, together with MMDA, is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Mr. Chairman. Ready naman na po yan. Oo, we will just disseminate it para po. And kasi mga po, kagaya na sinabi ni Attorney Vic, nandiyan na po yung Mabuhay Lanes na yan. I think ang sinasabi lang po niya is meron pa pong iniisip ang MMDA na dagdag na alternatibong rota na fina-finalize pa nila, pero tingin ko naman baka naman po by next week. Yung mga dagdag na yun ay ma-disseminate na rin po. How about Pero ito pong existing by tomorrow ay di-disseminate po. Yes, Mr. Chair. How about yung mga signages? Naka-ready na rin para i-guide yung mga motorista na ito papuntang Mabuhay Lane, ito yung papunta sa rerouting scheme. Yung mga traffic signages po sa Mabuhay Lanes, in place na po siya. From QC to Makati, kung susundan nyo yung Mabuhay Lanes, tad-tad ho yung mga side streets at alternate roads ng Mabuhay Lanes. This is Mabuhay Lane going to south or going to north. Kompleto naman ho yan, Mr. Chair. At yun ang una naming inayos, yung mga signages sa alternate routes. Okay. Mr. Chair, if I may add lang po. Mr. Chair, in-announce din po ni Chairman Artes ng MMDA kahapon na ang isang critical na kailangan din gawin ng MMDA at katulong ng lahat ng mga LGU
ay yung sisiguraduhin na itong lahat ng mga alternative routes po na ito ay free from obstructions. Okay. Illegal parking, baka may mga illegal vendors na nandyan. Kailangan po yan at kinumit po ng MMDA at ng mga LGUs natin ay clear po yan para tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. So, makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na gagawin din po ng MMDA yun. Okay, so meron ako nakita rito na meron kayong traffic signage na sinasabing magkakaroon ng temporary rehabilitation, lane closure, which is good. Sana sa kahabaan ng EDSA, meron tayo nito. Actually, it was placed during the weekends by Traffic Engineering Center ng MMDA. Bago po magkanda kami ng media press con, kahapon, by weekend, nilatag na ho namin yan para 2 weeks, almost 2 weeks, 3 weeks before the start of the EDSA rehab, in place na yung mga traffic signages and public advisory. Sa buong kahabaan po ng EDSA yan, from northbound to southbound and southbound to northbound, nakakabit po yan lahat. Okay. Sino-sino pong exempted sa number coding? Alam ko yung TNVS exempted ata yun, ano? Yung mga angkas. TNVS, public utility vehicles, yung mga school buses, marked school bus, and electric vehicles and fully hybrid vehicles are exempted as per EVIDA law. So, how would you know kung electric vehicles yun o hindi? Unang-una Paano po, malalaman ng cameras? ang may mga, ano po yan, di ko alam may special plate na ba ang green plate, ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles, kakaiba po ang plates nila, ang color. So, madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila. And we also have data from LTO, kamiting namin ho sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa EVIDA law meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So, we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose. Ngayon pa lang, marami na nagtatanong, naghahanap po, bibili ng hybrid e-vehicles, baka yun naman ang pumuno ng ating kalsada at that would be unfair. So, tinitingnan namin ang numero, hindi lang dito sa NCR, pati na rin yung mga neighboring provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, yung datos ng electric vehicles and full hybrid kasi baka yun naman po ang bumaha sa kalsada and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner. Correct. So, paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung Kahapon po, ka-meeting namin, yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun, maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan na, halimbawa, Grab, may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS. As per our meeting kahapon, para naman po hindi ma-abuse dyan. So sino mag-i-issue noon? kami po Sticker? sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So, paano nyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may iba-iba kasi I don't think hybrid. so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED. Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric kulay green po. Yung regular black po.
Okay. So, nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, Idi? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigyan kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate, ganun din eh. Diba? Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam. Alam ko last time wala namang bayad dyan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi Kasi the last time nagbigay kami sa gagamit kanila. kayo ng camera, di ba? Yes, Kaya nga parang kayo sa, nahuli. sa likod ata or sa windshield. Sa May, likod. kasi the last time may ganun ako kaming Punta sistema. ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Kalibraan ko. yung gagawin namin sikreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap pong... Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. yun pong usapan kasi kahapon lang kami Hindi nga, nag-meeting. kaya nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA and CAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin malaman na hindi maabuso po yun? Like you said, Definitely, before na-abuso yun nga yun. po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. Saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero Parang- sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go through the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, binavalidate. Mga counter. Yes. Okay. Sige. Meron bang comment yung mga transport group natin? What's your name, sir? Mr. Chair, Kaobet Martin po ng Pasang Kaabet. Basta. Yes po, Kaabet. Magandang umaga po, Mr. Chair, Good morning, at sa sir. member ng committee. Yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair, para yung taxi lagyan na sa pintuan ng TNBS, yung marking sa mismong lakihan na po, sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So, marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang, sabihin natin, colorum. So, yun po ang aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yun po yung aming suggestion dyan para ma-identify po natin ang mga sasakyan nito. Yun po yung suggestion namin. At Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, ang Pasang Mazda po, ang ACTO at ang ALTODAP ang nag-file po ng petition sa Supreme Court upang TRO po ang NCAP nito. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama doon sa aming petition ang MMDA. Ang amin lamang pong nilabanan dyan ay ang mga local government sapagkat sa sobrang taas ng penalty na pinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport, kami po mga operator ang nagso-shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami pong sa amin, sa hanin ng pampublikong sasakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho namin kasalanan, pero kasalanan namin driver. So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Chair, sa tulong nyo, yung non-contact na yan, yung MMDA, hindi po namin isinama yan, dapat magkaroon po ng talagang uniform ang
penalties. Uniform na sir, binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag-usapang uniform po yan, after ma-TRO po ang NCAP, kami rin po ang nagmungkahi kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector, na maging uniform na po ang fines and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamatan po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba po yun, uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi ho pare-pareho ang kanilang Pero ngayon po uniform na, yung NCAP, so okay na sa inyo. Well, Sabi ng MMDA, uniform na 17 LGUs. yung po, participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, nakatiaro po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na matiaro ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang? Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa? Hindi pa po. Para maging clear tayo? Yes. hindi Yes, pa sir. po. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat, yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinama ang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po sila mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho, yun ho yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado at napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkaka-lift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So lifted po ng kataas-taasang hukuman about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So Kaabit, gusto ko lang maging malinaw dito yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate, even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So wala kayong tiwala sa mga taga-LGU? Hindi. Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas nag-hire po sila ng provider, kanya tumaas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera noon, bayad na. So walang due process doon? Wala po, parang Kasi bayad ka muna kami. bago ka mag-complain. Opo. So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama Pero po pag yun, nakita Mr. wala Chair. kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po Ganun yan, dapat ang due Mr. process. Chair. So Opo. that's not happening dito sa NCAP? Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA merong contest mechanism. Sa LGU wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binabanggit ni Attorney Nunez ng MMDA, isa pa po, Mr. Chair, karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help, na ibang agency ang ating maging adjudication board? So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din.
Hindi naman po. Kanina kasasabi nyo Kanya na, naman, sana parang- magpa-implement ng NCAP. Mr. Chair, Sa, kasi- kasama, bukod sa EDSA, sa buong, pati sa 17 LGUs, MMDA. Tapos ngayon, wag MMDA. Sir, Iba. Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion nyo? Sino ho dapat Siguro, mag-dedicate? isang traffic court po tayo na talagang o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung MMDA ito, paano to? Parang ano lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila. Okay.